Hindi kailanman inisip ni Michael De Villa na ang pinakamalaking hadlang sa kanyang proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso ay hindi ang problema sa pundasyon o ang mga permit mula sa gobyerno, kundi ang amoy. Ang nakakaduwal at masangsang na amoy ng nabubulok na basura na parang isang halimaw na gumagapang mula sa katabing bundok ng dumi, ang lugar na kilala bilang Paraiso Dump Site. Isang malupit na kabalintunaan sa pangalan nitong dapat sanay nangangahulugang langit. Sir Michael, we've hit a snag with the soil stability report, sabi ng kanyang inhinyero, pinupunasan ang pawis sa noo sa ilalim ng matinding sikat ng araw. We might need to reinforce the retaining wall further. Nakatayo sila sa gilid ng Paraiso Verde, ang pinakaambisyosong proyekto ni Michael, isang eco-luxury resort na ipinapangako ang isang piraso ng paraiso sa Batangas. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mga blueprint sa kanyang kamay, mga larawan ng mga infinity pool luntiang hardin at mga eleganteng villa, ang tanging nakikita niya ay ang napakalaking bundok ng basura sa kabilang bakod. Isang paalala ng mundong sinusubukan niyang itago sa kanyang mga mayayamang kliyente. Just fix it, Dennis. I don't care about the cost. I want this done before the rainy season. Sagot ni Michael, hindi inaalis ang tingin sa basurahan. Malamig at may diin ang kanyang boses. Ang pagkabigo ay kumukulo sa loob niya. Atrasado na sila sa timeline. At doon sa gitna ng dagat ng mga itim na plastic bag at nagkalat na dumi, may nakita siyang gumagalaw. Isang maliit na figura, isang batang lalaki na sa tantiya niya ay hindi lalampas sa 5 o 6 na taong gulang, nakasuot ng gula-gulanit na shorts na kulay kalawang na. Butot balat. Walang sapin sa paa, maingat na naglalakad sa mga bubog at matutulis na bakal habang may hinahalungkat sa basura. Napailing si Michael. Isang pag-iling ng awa at inis. Awa para sa bata at inis dahil ang imahe ng kahirapan ay napakalapit sa kanyang paraiso. Ang ganitong tanawin ang sumisira sa pangarap na ibinebenta niya. Ibabalik na sana niya ang kanyang atensyon sa inhinyero ng isang sigaw ang pumunit sa hangin. Hindi ito isang ordinaryong sigaw. Ito ay isang tunog na puno ng purong desperasyon, isang tunog na tila kayang bumasag ng puso. Inay-inay, gumising ka. Huwag kang mamatay, inay. Napatigil ang lahat. Ang ingay ng konstruksyon, ang usapan ng pagaspas ng hangin. Tila ang buong mundo ay huminto para pakinggan ang pagtangis ng isang bata. Bumaling si Michael sa direksyon ng sigaw. Nakita niya ang batang lalaki na ngayon ay nakaluhod sa tabi ng isang tumpok ng basura. Niyugyog ang isang katawang, halos hindi na makita sa ilalim ng mga basag na sako. Nanginginig ang buong katawan ng bata sa bawat paghikbi. Hindi na nag-isip si Michael. Walang plano, walang kalkulasyon. Tanging isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanya. Binitawan niya ang mga blueprint na tinangay ng hangin at tumakbo. Sir Michael, saan po kayo pupunta? Sigaw ng inhinyero, ngunit hindi na niya narinig. Nilundag niya ang pansamantalang bakod na gawa sa yero at muntik ng madulas sa putik at katas ng nabubulok na pagkain sa kabilang panig. Ang amoy ay 10 beses na mas matindi, isang pisikal na dagok na nagpahirap sa kanyang paghinga. Ang mga langaw ay parang mga itim na ulap na umaligid sa kanya. Ngunit hindi niya ito pinansin. Sa loob ng ilang segundo, narating niya ang bata. Tulungan niyo po ako, ayaw na gumalaw ni inay. Sabi ng bata, sa pagitan ng mga hikbi, ang mukha'y nababalot ng dumi at luha. At doon nakita ni Michael ang babae. Nakahandusay siya sa ibabaw ng mga basag na sako. Ang kanyang balat ay tuyot at naninilaw. Ang mga buto sa kanyang mukha at braso ay bakat na bakat. Ang kanyang mga labi ay bitak-bitak at may dugo. May mga sugat sa kanyang mukha at braso na halatang nagnanaknak. Ang kanyang mga damit ay punit-punit at marumi. Ngunit kahit sa bingit ng kamatayan,
Ang isang kamay niya ay mahigpit pa ring nakakapit sa damit ng bata. Isang kilos ng pagprotekta hanggang sa huling hininga. Isang alon ng galit at awa ang bumalot kay Michael. Galit sa isang sistemang hinahayaan ng ganitong mangyari. Awa sa babae at sa bata. Lumuhod siya at marahang hinawakan ang leeg ng babae para tingnan ang pulso. Mahina, halos hindi maramdaman, pero naroon pa. Buhay pa siya. Miss, naririnig mo ba ako? Ginamit niya ang panyo mula sa kanyang bulsa para dahan-dahang punasan ang dumi sa mukha nito. At nang maalis ang isang bahagi ng putik, sa pisngi nito nanlamig ang buong katawan ni Michael. Hindi dahil sa karumihan, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkakakilanlan. Kilala niya ang mukhang iyon. Kahit na hinagupit ng gutom at pagdurusa, kahit na halos hindi na makilala, dahil sa kapabayaan kilala niya ang mga matang iyon. Ang hugis ng mga labing iyon. Liza, isang pabulong na tanong puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. Si Liza Santos, ang dating katulong sa mansyon ng mga De Villa na nagtrabaho para sa kanila sa loob ng halos 10 taon. Ang parehong Liza na laging pinapagalitan at iniinsulto ng kanyang inang si Victoria, sa harap ng lahat tinatawag na boba, walang silbi at tamad. Ang parehong Liza na bigla na lang naglaho, 6 na taon na ang nakalipas. Ang kwento ng kanyang ina, nagnakaw ng alahas si Liza at tumakas bago pa mahuli ng pulis. Isang kwentong kailanman ay hindi kinuwestiyon ni Michael. Tinanggap niya lang ito at nagpatuloy sa kanyang marangyang buhay. Ngunit ngayon dito sa impyernong ito, sa harap ng nag-aagaw buhay na katawan ni Liza, ang kasinungalingang iyon ay gumuho at isang matinding bigat ng pagkakasala ang dumagan sa kanyang dibdib na parang suntok. Dahan-dahang gumalaw ang mga mata ni Liza at nagtagpo ang kanilang paningin. Sa una, may bahid ng kalituhan, pagkatapos ay pagkakilala, at sa huli, isang dalisay na takot na gumuhit sa kanyang mukha. Sinubukan niyang gumalaw palayo, ngunit wala siyang lakas. Isang halos hindi marinig na tinig ang lumabas sa kanyang mga tuyong labi. Huwag mong sabihin sa kanya. Isang pakiusap na mas masakit pa kaysa sa sigaw ng bata kanina. Sino? Huwag sabihin kanino. Tanong ni Michael, ngunit alam na niya ang sagot. May isang tao lang na kinatatakutan ng lahat sa ilalim ng bubong ng mga De Villa. Kalma ka lang, Liza. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Michael, sinubukang pakalmahin ang nanginginig na babae habang hinahawakan ang kamay ng bata. Walang mananakit sa inyo. Pangako. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sumigaw sa kanyang mga tauhan. Sa kabilang bakod ang kanyang boses ay naging isang utos na puno ng awtoridad at pagmamadali. Tumawag kayo ng ambulansya, ngayon din emergency ito. Walang alinlangan niyang hinubad ang kanyang mamahaling itim na blazer, isang piraso ng damit na nagkakahalaga ng higit pa sa kayang kitain ni Liza sa 1 taon at maingat na ikinumot sa marupok na katawan nito. Isang maliit na handog ng init at dignidad sa gitna ng karumihan. Ang batang lalaki si Leo ay napakapit sa braso ni Michael. Ang kanyang maliliit na daliri ay bumaon sa tela ng kanyang damit. Ililigtas niyo po ang nanay ko. Di ba mangako po kayo? Pagmamakaawa ng bata, ang mga matay puno ng luha at takot. Lumunok si Michael, nararamdaman ang pagbara sa kanyang lalamunan. Hinaplos niya ang magulong buhok ng bata. Oo, ililigtas ko siya. Pangako ko yan sa'yo. Ilang minuto lang ang lumipas na para kay Michael ay parang ilang oras dumating na ang ambulansya. Mabilis na kumilos ang mga paramedic, maingat na inilagay si Liza sa stretcher. Malubhang malnutrisyon, matinding dehydration, sabi ng isa sa kanila habang kinakabitan ng suwero ang braso ni Liza. Kailangan na nating dalhin siya sa ospital. Sasama ako. Mabilis na sabi ni Michael. Binuhat niya si Leo.
Ang bata ay parang isang takot na tupa na kumapit ng mahigpit sa kanyang leeg, isinubsob ang muka sa kanyang balikat. Sa sasakyan ko kami sasakay, sundan niyo na lang ang ambulansya. Utos niya sa kanyang driver na tulala pa rin sa nangyayari. Habang binabagtas nila ang daan, patungo sa pinakamalapit na pribadong ospital, tahimik si Leo, sa backseat yakap-yakap ang sarili. Si Michael naman ay nakatingin lang sa daan, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Paano humantong si Liza sa ganito? Isang babaeng halos naging anino sa kanilang tahanan. Ngayon ay nasa bingit ng kamatayan sa isang basurahan. At ang bata? Sino ang ama ng bata? At higit sa lahat, sino ang kanya na kinatatakutan ni Liza? Ang babaeng nagdulot ng ganitong takot sa isang taong halos wala ng buhay habang papalapit sila sa mga malinis at modernong gusali ng St. Luke's Medical Center, isang malamig at hindi mapakaling pakiramdam ang gumapang sa kalooban ni Michael. Ang pakiramdam na ang paraisong kanyang itinatayo ay nakatuntong sa pundasyon ng isang impyernong hindi niya alam, na umiiral isang impyernong maaaring itinayo mismo ng kanyang pamilya. Ang pakiusap ni Liza ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang babala na nagbabadya ng isang katotohanang mas madilim at mas masahol pa kaysa sa basurahang kanilang iniwan. Huwag mong sabihin sa kanya. Ang amoy ng ospital, isang pinaghalong antiseptic gamot at tahimik na pagdurusa ay isang malaking ginhawa mula sa basurahan, ngunit hindi nito nagawang pakalmahin ang nagngangalit na bagyo sa isipan ni Michael. 3 oras. 3 oras siyang nagpabalik-balik sa pasilyo ng emergency room. Ang bawat tapak ng kanyang sapatos na gawa sa Italianong katad ay isang malakas na tunog sa sahig na kumikinang sa linis. Ang bawat minuto ay parang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Kinansela niya ang lahat ng kanyang meeting. Ipinag-utos niya sa kanyang sekretarya na huwag siyang istorbohin. Ang mundo ng negosyo ng mga kontrata at deadlines ay biglang nawalan ng kulay at kahulugan. Nang sa wakas ay lumabas ang isang doktor, isang babaeng may pagod, ngunit determinadong mga mata agad na tumayo si Michael mula sa pagkakaupo. Kayo po ba si Mr. De Villa? Ako nga, how is she? How are they? Bumuntong hininga ang doktora. Stable for now, pero napakadelikado ng kalagayan niya. Severe malnutrition, anemia, multiple skin infections. Her body is shutting down. The boy Leo is also malnourished but he's more resilient. He's a fighter. Gawin ninyo ang lahat. Mariing sabi ni Michael, ang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. I don't care about the cost. Bill everything to my company. Tumango ang doktora pagkatapos ay nag-atubili. Mr. De Villa, may mga lumang peklat sa likod at braso niya, mga marka ng paulit-ulit na pananakit. It happened a long time ago, but the scars are deep. Tinitigan siya ng doktora na para bang sinusukat ang kanyang reaksyon. Kilala niyo po ba siya? Nanigas ang panga ni Michael. She used to work for my family. Ang simpleng pag-amin na yon ay parang isang piraso ng lason na dumaan sa kanyang lalamunan. Matapos masigurong nasa maayos na silid na sina Liza at Leo, nagpaalam si Michael. Ngunit hindi siya umuwi para magpahinga. Umuwi siya para sa isang digmaan. Ang mansyon ng mga De Villa sa Forbes Park ay isang monumento ng kapangyarihan. Matataas na pader, malawak na hardin na inaalagaan araw-araw at isang tahimik na karangyaan na bumubulong ng lumang yaman. Ngunit para kay Michael sa gabing iyon, ang bawat poste ng marmol at bawat kumikinang na chandelier ay simbolo ng isang malaking kasinungalingan. Naabutan niya ang kanyang ina, si Doña Victoria De Villa, sa malawak nitong sala. Nakaupo ito sa kanyang paboritong silyang may mataas na sandalan na parang isang trono, may hawak na kupitan ng brandy at pinapanood ang balita sa isang malaking flat-screen TV. Sa edad na 65,
Si Victoria ay isang larawan ng walang kupasing kagandahan at bakal na kontrol. Bawat hibla ng kanyang buhok ay nasa ayos, ang kanyang damit ay perpekto, ang kanyang kilos ay maharlika. Michael darling, sabi niya nang hindi lumilingon ang boses, ay kalmado at may lamig. You're late. I thought you had a dinner meeting with the investors. I canceled it. Sagot ni Michael, ang boses ay mababa at puno ng tensyon. Tumayo siya sa gitna ng sala, isang anino, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng chandelier. Doon lang lumingon si Victoria, tinitingnan ang kanyang anak mula ulo hanggang paa. Ang maruming sapatos, ang gusot na damit, ang bakas ng putik sa kanyang pantalon, at ang apoy sa mga mata nito. My goodness, what happened to you? You look like you've wrestled with a pig. Mas malala pa, Ma. I was at a dump site. Tinaasan siya ng kilay ni Victoria, isang bahagyang pagkunot ng noo, ang tanging senyales ng kanyang pagkaintriga. A dump site? What for researching how the other half lives? May bahid ng pangungutya sa kanyang tono. I found someone there. Patuloy ni Michael, ang bawat salita ay mabigat. Someone we both know. Pinanood niya ang reaksyon ng ina. Walang pagbabago. Isang blankong pader. I found Liza Santos. Sa pagbanggit ng pangalan, isang halos hindi mapapansing kislap ang dumaan sa mga mata ni Victoria. Isang kislap na agad ding nawala, pinalitan ng isang malamig na pagkainip. Liza, who's that? The name sounds vaguely familiar. One of the old maids. The one you accused of stealing your jewelry 6 years ago. Di ni Michael. The one you said ran away. Inikot ni Victoria ang brandy sa kanyang kopita. Pinapanood ang pag-alon ng kulay amber na likido. Ah, that girl. The thief. What about her? Did you have her arrested? It's about time she paid for her crime. She's in a hospital, Ma. Dying. Hindi pa rin nagbago ang ekspresyon ni Victoria. People die every day, Michael. Especially those who make poor life choices. Isang ugat ang pumintig sa sentido ni Michael. Ang kanyang pagtitimpi ay unti-unting nauubos. She wasn't alone. She has a son, a 5-year-old boy. He was there with her, begging her not to die. Dito na tuluyang ibinaba ni Victoria ang kanyang kopita. Tinitigan niya si Michael, ang mga mata ay naniningkit na, parang sa isang ahas. Ang temperatura sa silid ay tila bumaba ng ilang grado. And what does this have to do with me? Tanong niya, ang bawat salita ay matalas at may yelo. He's about the right age, isn't he? 6 years ago, she disappeared. Now she has a 5-year-old son. She was pregnant when she left, wasn't she? Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Maririnig ang mahinang tunog ng orasan. Sa dingding bawat pagtik ay parang isang martilyo na pumupukpok sa tensyon. That woman was a whore. Biglang sabi ni Victoria, ang boses ay puno ng kamandag. She was sleeping around with the guards, the drivers. Who knows who else? Kung kaninong bastardo man yan, wala akong pakialam. She was scared of you, Ma. Sigaw ni Michael, hindi na napigilan ang sarili. When she saw me, the only thing she could whisper was, "Don't tell her." Ikaw ang tinutukoy niya. What did you do to her? Dahan-dahang tumayo si Victoria. Sa kanyang taas at tindig, nagmistula siyang isang reyna na hahatol sa isang rebeldeng nasasakupan. Lumapit siya kay Michael, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa isang malamig na apoy. I did what I had to do to protect this family, to protect our name, a name you seem so willing to drag through the mud for some worthless lying thief. She's not a thief. Oh, really? Then what is she? A saint. She's a victim. And I think, Dad. Hindi matuloy ni Michael ang mga salita, ang ideya ay napakasama para bigkasin. Isang tawa ang kumawala kay Victoria. Isang tawa na walang saya. Isang tawa na nakakakilabot. Your father, you dare accuse your dead father. Ang ama mong nagtrabaho ng husto para ibigay sa iyo ang lahat ng meron ka. How dare you? Pak! Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Mabilis at malakas.
Tumama ang palad ni Victoria sa pisngi ni Michael, nag-iwan ng pulang marka. Napatanga si Michael hindi sa sakit kundi sa gulat. Sa buong buhay niya, hindi siya kailanman pinagbuhatan ng kamay ng ina. Nanlilisik ang mga mata ni Victoria, ang dibdib ay umaalon sa galit. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng babaeng iyan sa pamamahay na ito. At huwag na huwag mong dudungisan ang alaala ng iyong ama. Hindi niya inaasahan ang susunod na nangyari. Imbes na matakot o umatras, isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa labi ni Michael. Isang ngiti na walang bakas ng galak. "You just confirmed it," sabi niya, ang boses ay mahina, ngunit puno ng kasiguraduhan. Hinawakan niya ang kanyang namumulang pisngi. "That slap wasn't for me. It was for her. It was for the truth you've been hiding all these years." Biglang natigilan si Victoria. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng kanyang anak, isang determinasyong hindi niya pa nakikita dati. Ang kanyang maliit na leon ay nagiging isang halimaw na hindi niya kayang kontrolin. "Get out!" Utos niya, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. "Get out of my house!" "With pleasure," sagot ni Michael. Tumalikod siya at naglakad palabas. Hindi na niya kailangan ng anumang ebidensya. Ang sampal na yon, ang takot na saglit na sumilay sa mga mata ng kanyang ina, bago ito napalitan ng galit iyon na ang kanyang patunay. Pagkasara ng malaking pinto ng mansyon, huminto siya sa gitna ng kadiliman ng gabi. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi na siya nag-alinlangan. Idinayal niya ang numero ng pinakamagaling na private investigator sa bansa. "Patrick Michael De Villa here," sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. "I have a job for you. I want you to dig up everything you can about my mother, Doña Victoria De Villa. I want to know all her secrets. Yes, everything. And Patrick, spare no expense." Ibinaba niya ang tawag. Tumingala siya sa mansyon na ngayon ay tila isang malaking puntod na naglalaman ng mga nabubulok na sikreto. Ang sampal sa kanyang pisngi ay nagsisimula nang kumirot, ngunit hindi na ito mahalaga. Ang sakit na yon ay nagpagising sa kanya. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula at ngayon alam na niya kung sino talaga ang kanyang kalaban. Ang lumang opisina ni Don Ricardo De Villa ay matatagpuan sa ikalawang palapag ng De Villa Tower sa Makati. Simula nang mamatay siya dahil sa atake sa puso, 2 taon na. Ang nakalipas ang silid na ito ay nanatiling nakakandado, isang dambana para sa isang taong itinuturing na haligi ng industriya. Si Victoria ang nagpumilit na panatilihin itong ganito, parang isang museo. Ngunit ngayon, si Michael ay nakatayo sa loob, nilalabag ang hindi nakasulat na batas ng kanyang ina. Ginamit niya ang kanyang awtoridad bilang CEO para kunin ang master key mula sa building administrator. Ang silid ay amoy lumang papel, mamahaling tabako at alikabok. Walang nagbago. Ang malaking mahogany desk, ang executive chair, nagawa sa leather, ang mga naka-frame na litrato ni Ricardo, kasama ang mga politiko at negosyante at ang mga tropeyo ng golf sa mga istante. Lahat ay nasa ayos, nagpapakita ng isang buhay na puno ng tagumpay at respeto. Ngunit alam na ngayon ni Michael na ang lahat ng ito ay isang harapan. Sinimulan niyang halughugin ang mga drawer, mga kontrata, financial reports, mga liham ng pasasalamat. Wala. Lahat ay malinis. Masyadong malinis. Ang kanyang ama ay isang maingat na tao, isang taong hindi nag-iiwan ng mga bakas. Halos sumuko na siya nang mapansin niya ang isang bahagyang hindi pantay na panel sa ilalim ng gitnang drawer. Isa itong false bottom. Gamit ang isang letter opener, dahan-dahan niya itong sinikwat. Bumukas ito. Sa loob ay may isang maliit itim na kahon. Nanginginig ang mga kamay ni Michael habang binubuksan ito. Hindi pera o ilegal na dokumento ang laman nito, kundi 2 bagay na tila walang halaga para sa isang bilyonaryo. Una, isang mumurahing plastic na ipit sa buhok.
kulay rosas, may maliit na disenyo ng bulaklak. Isang bagay na mabibili mo sa palengke sa halagang barya. Pangalawa, isang luma at naninilaw na ultrasound picture. Walang pangalan, tanging ang petsa lang na nakatatak sa gilid. 6 na taon at 7 buwan na ang nakalipas. Napatitig si Michael sa malabong imahe ng isang fetus. Ang ipit ang petsa. Lahat ay tumutugma sa panahon bago nawala si Liza. Bakit itatago ito ng kanyang ama? Bakit isang mumurahing ipit? Ito ba ay isang tropeyo ng kanyang pananamantala? O isang tanda ng isang baluktot na uri ng pagsisisi? Isang sikretong pag-amin na hindi niya kayang sabihin ng malakas habang nasa ilalim siya ng anino ni Victoria. Ang imahe ng perpektong ama ay tuluyang nabasag pinalitan ng isang lalaking mahina, duwag at makasalanan. Ibinulsa niya ang mga ebidensya at mabilis na lumabas ng opisina na parang hinahabol siya ng mga multo ng nakaraan. Sa isang coffee shop na malayo sa mata ng publiko, nakipagkita si Michael kay Patrick, ang private investigator. Si Patrick ay isang lalaking nasa 40, may matatalas na mata at kilos na laging alerto. Nakuha ko na ang initial background check kay Liza Santos. Bungad ni Patrick sabay, abot ng isang brown envelope. Ulila galing sa probinsya. Malinis ang record bago siya pumasok sa pamilya niyo. Walang boyfriend, walang bisyo. Masipag, tahimik. The perfect maid. Binuksan ni Michael ang folder. Isang lumang ID picture ni Liza ang tumambad sa kanya. Bata pa siya noon, may inosenteng nangiti. Napakalayo sa babaeng nakita niya sa basurahan. At ang kaso ng pagnanakaw? Tanong ni Michael. Walang formal na kaso. Sagot ni Patrick, sumandal sa kanyang upuan. May police report, oo. Pero walang kasong isinampa sa korte. Ang sabi sa blotter, ang pamilya De Villa ay nagdesisyon na wag nang ituloy ang kaso out of mercy at pinaalis na lang si Liza. Mercy, mapait na ulit ni Michael. That doesn't sound like my mother. Exactly, tumango si Patrick. At heto ang mas interesante. Tinanong ko ang mga dating pulis na rumesponde nung gabing yon. 2 sa kanila ay biglang nagkaroon ng malaking deposito sa bangko ilang araw matapos ang insidente. At pagkatapos noon, pareho silang nag-early retirement. Nagtiimbagang si Michael, suhol. Patrick, I need you to dig deeper. Utos ni Michael, inilapag ang ultrasound picture at ang ipit sa mesa. Tinitigan ito ni Patrick ng may pagtataka. Alamin mo kung nasaan si Liza nung mga buwan bago siya pinaalis. Sino ang mga nakasama niya? Saan siya nagpupunta? At higit sa lahat, kailangan ko ng koneksyon sa pagitan niya at ng ama ko. Tumingin si Patrick kay Michael. Ang ekspresyon ay seryoso. Sir Michael, you realize what you're asking, right? You're asking me to investigate Don Ricardo De Villa. At ang ina niyo, Doña Victoria, is not someone you cross lightly. Marami siyang koneksyon. She can bury this investigation and anyone involved in it before we even start. Alam ko, matatag na sagot ni Michael. Kaya binabayaran kita ng malaki. Find the truth, Patrick, no matter how ugly it gets. Bumalik si Michael sa ospital ng gabing iyon. Si Liza ay inilipat na sa isang pribadong kwarto. Maraming tubo at makina ang nakakabit sa kanya. Ang tunog ng monitor ay isang pare-parehong ritmo sa tahimik na silid. Si Leo ay natutulog sa isang sofa bed. Sa gilid yakap, ang isang bagong teddy bear na binili ni Michael. Malinis na siya ngayon, nakasuot ng bagong pajama, pero ang mga buto sa kanyang muka ay kitang-kita pa rin. Umupo si Michael sa silyang malapit sa kama ni Liza. Tinitigan niya ang mukha nito. Ngayon lang niya napansin kung gaano ito kabata at kung gaano karaming sakit ang nakaukit sa bawat linya ng kanyang mukha. Biglang gumalaw si Liza. Dumilat ang kanyang mga mata. Wala nang pagkilala doon, tanging purong takot at pagkataranta. Hindi bitawan niyo ko. Sigaw niya, ang boses ay paos at mahina.
Sinubukan niyang bumangon, hinihila ang mga tubo ng swero sa kanyang braso. Ang monitor ng puso ay nagsimulang tumunog ng mabilis. Liza, huminahon ka. Mabilis na tumayo si Michael at hinawakan ang mga balikat nito para pigilan siya sa pananakit sa sarili. Kukunin nila siya. Kukunin niya ang anak ko. Huwag, parang awa niyo na. Nagpupumiglas siya, ang mga mata ay dilat na nakatingin sa isang bagay na wala naman doon. Isang bangungot na gising. Nagising si Leo sa ingay at nagsimulang umiyak. Inay-inay. Ang kaguluhan ay nagpatawag sa mga nurse na dali-daling pumasok at nagturok ng pampakalma kay Liza. Habang unti-unting humuhupa ang epekto ng gamot at bumabagal ang kanyang paghinga, tumitig si Liza kay Michael. Ang takot ay naroon pa rin, pero may kasama ng pagkilala at luha. Bakit? Bulong niya, ang boses ay basag. Bakit mo kami dinala dito? Mahahanap niya kami. Sinabi niya, papatayin niya kami. Hinawakan ni Michael ang malamig at payat na kamay ni Liza. Sino Liza? Sino ang nagsabi niyan? Pumikit si Liza, ang mga luha ay tumulo sa kanyang pisngi. Ang takot ay nakaukit sa kanyang kaluluwa. Ang senyora, nanginginig niyang sagot. Si Doña Victoria, sa gate. Bago ako itapon palabas, binulungan niya ako. Sabi niya, kung magpapakita pa ako o kung may sasabihin ako kahit kanino, hindi lang ako ang papatayin niya, pati ang nasa sinapupunan ko. Napapikit si Michael, ang galit ay parang bulkang pumuputok sa kanyang dibdib. Ang ipit sa bulsa niya ay tila bumibigat. Ang kanyang ama ang nagsimula ng apoy, ngunit ang kanyang ina ang nagsaboy ng gasolina at sinunog ang buong buhay ng babaeng ito. Hindi na mangyayari yon, Liza. Pangako ni Michael, ang boses ay mababa, ngunit matigas na parang bakal. Tinitigan niya si Liza sa mata. Nandito na ako, at hinding-hindi ko hahayaang saktan kayo ulit ng kahit sino sa pamilya ko, kahit pa ang sarili kong ina. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap. Walang kamalay-malay, sa madilim na lihim, nakakabukas lang sa loob ng kwartong yon. Ang nakaraan ay hindi na mananatiling nakalibing. Ang paglabas sa ospital ay hindi pag-uwi sa dati nilang mundo. Para kina Liza at Leo, ito ay pagpasok sa isang dimensyon na hindi nila akalaing umiiral. Hindi sila dinala ni Michael sa isang simpleng bahay. Dinala niya sila sa isang fully furnished 3-bedroom condominium unit sa isang high-end building sa Bonifacio Global City. Ang lugar ay may 24 oras na seguridad, mga CCTV camera sa bawat palapag at access card system. Isang modernong kuta. Nang bumukas ang pinto, na natiling nakatayo si Liza sa labas, tila natatakot tumapak sa loob. Si Leo sa kabilang banda ay parang isang ibon na pinalaya mula sa hawla. Inay, tingnan mo, ang laki. Sigaw ng bata, tumakbo sa malambot na carpet, sa gitna ng sala, at humiga, gumulong-gulong na, parang ito ang pinakamasarap na kama sa buong mundo. Tumingin siya sa bintanang mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng tanawin ng buong syudad. Wow! Ang taas natin. Parang mga langgam lang yung mga kotse. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Liza habang pinapanood ang anak, ngunit agad din itong napalitan ng pagkabalisa. Lumapit siya kay Michael. Ang boses ay halos pabulong. Sir Michael, hindi po namin to kayang bayaran. Masyado po ito. Huwag mong isipin yan, Liza. Mahinahong, sabi ni Michael. This is a safe house. Walang makakapasok dito. Walang makakahanap sa inyo. Tumingin siya sa mga mata nito. Ang kailangan ko lang ay magpagaling ka at maging ligtas kayo. Kinabukasan, bumalik si Michael, dala-dala ang ilang paper bag. Para kay Leo, may mga bagong damit, sapatos, at mga laruan, isang remote-controlled na kotse, mga coloring book, at isang set ng building blocks. Para kay Liza,
May mga simpleng damit, toiletries at isang bagong cellphone. Ito para sa'yo, sabi ni Michael. Inaabot ang cellphone kay Liza. Nakasave na ang numero ko dyan. It's a prepaid phone, walang pangalan na nakarehistro. Gamitin mo yan para tawagan ako kung may kailangan ka o kung may emergency. Nakatitig lang si Liza sa mga laruan. Si Leo na hindi pa nakakakita ng ganoong karaming laruan sa buong buhay niya ay hindi alam kung alin ang uunahin. Maingat niyang kinuha ang pulang kotse, hinahaplos ito na parang isang alagang hayop. Tumingin siya sa kanyang ina, ang mga mata ay nagtatanong ng permiso. Tumango si Liza at sa isang iglap isang gamamangiti ang pumunit sa mukha ni Leo, isang ngiti na dalisay at puno ng kagalakan na hindi pa nakikita ni Liza sa loob ng maraming taon. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Liza sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Napaupo siya sa sofa at nagsimulang umiyak hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang kinalimutan, ang pasasalamat. Salamat. Salamat po, Sir Michael, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Sa pagbibigay sa anak ko ng pagkakataong maging bata. Hinayaan lang siya ni Michael na umiyak. Ibigay lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng 6 na taon. Nang sa wakas, ay huminahon na siya, umupo si Michael sa silyang nasa tapat niya, pinapanatili ang distansya para hindi siya matakot. Liza, malumanay niyang simula. Alam kong mahirap, pero para matulungan kita, para mabigyan natin ng hustisya ang nangyari sa inyo, kailangan kong malaman ang lahat. Simula sa umpisa. Huminga ng malalim si Liza, pinunasan ang kanyang mga luha. Tumingin siya kay Leo na masayang naglalaro sa sahig at tila humugot ng lakas mula rito. Ito na ang pagkakataon niyang sabihin ang katotohanang matagal na niyang itinatago. 18 taong gulang po ako nung magsimula akong magtrabaho sa inyo. Simula niya ang boses ay nanginginig pa rin. Ang inyo pong ina, si Doña Victoria. Palagi po siyang galit sa akin. Kahit anong gawin ko may mali. Boba raw ako, tamad, walang kwenta. Pinapahiya niya ako sa harap ng ibang katulong, sa harap ng mga bisita ninyo. Sinasabi niya, dapat daw akong magpasalamat dahil kung hindi sa kanya pulubi ako sa kalye. Nakinig lang si Michael, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang kandungan. Ang ama niyo po, si Don Ricardo. Iba po siya. Sa una mabait siya. Pero napapansin ko po ang pagtingin niya sa akin. Yung titig na parang hinuhubaran ka. Natatakot po ako. Pero sino po ang pagsasabihan ko? Mawawalan ako ng trabaho. Wala po akong ibang mapupuntahan. Tumigil siya, lumunok. Ang susunod na mga salita ay mas mahirap bigkasin. Nagsimula po siyang i-corner ako sa mga lugar na walang tao. Sa library, sa wine cellar, sinusubukan niya akong hawakan. Lagi po akong nakakatakas. Hanggang sa isang gabi, ang mga luha ay muling namuo sa kanyang mga mata. 20 taong gulang na po ako noon. Gabi na ako na lang po ang gising naglilinis sa library. Pumasok po siya. Lasing. Napatigil siya, nanginginig sa alaala. Doon po sa sahig ng library, tinakpan niya ang bibig ko. Ang sabi niya, kung sisigaw ako, papatayin niya ako. Wala po akong nagawa. Napakalakas niya. Hindi makahinga si Michael. Bawat salita ni Liza ay parang isang kutsilyong sumasaksak sa imahe ng kanyang ama. Nangyari po yun ng ilang beses pa. Pagkatapos, patuloy ni Liza, ang boses ay parang isang bulong na puno ng sakit. Hanggang sa nalaman kong buntis ako. Natakot ako, pero may isang bahagi sa akin na masaya. Magkakaroon ako ng sarili kong, pero may isang bahagi sa akin na masaya. Magkakaroon ako ng sarili kong pamilya, isang taong magmamahal sa akin. Tumingin siya kay Leo nang may pagmamahal na kayang magpabago ng isang madilim na silid. Hindi ko po alam kung paano, pero nalaman ni Doña Victoria. Siguro nakita niya ang mga pagsusuka ko,
O baka nahanap niya ang pregnancy test na tinago ko. Isang araw, tinawag niya ako, sa kwarto niya isinara ang pinto at sinabi sa akin ng malamig, "Ipapalaglag mo yan bukas." Napasingap si Michael. Sinabi ko po na hindi. Matatag na sabi ni Liza ang alaala ay nagbigay sa kanya ng panandaliang tapang. Sabi ko, anak ko to, karapatan kong isilang siya. Ang mukha ni Liza ay nagbago binalot ng takot. Doon po siya nagalit na parang demonyo. Kinaladkad niya ako palabas, pilit na isinasakay sa kotse. Dadalhin daw niya ako sa isang komadrona sa Tondo. Nagpumiglas po ako, sumigaw, kumapit ako sa gate. Kinailangan pa akong tanggalin ng isa sa mga security guard sa pagkakahawak niya. Nang makita niyang hindi niya ako mapipilit, nagbago po ang plano niya. Patuloy ni Liza. Kinabukasan habang naglilinis ako, tinawag niya ang lahat. Kayo po, wala kayo noon, nasa business trip kayo sa Singapore. Pero nandoon po si Ma'am Christine at ang asawa niya si Sir Carlo. Tinawag niya ang lahat ng katulong mga guard at ang pulis. Nangunot ang noo ni Michael. Ang pulis. Bakit? Kasi po, nagtanim siya ng ebidensya. Sabi ni Liza, ang boses ay basag na. May mga luma siyang alahas na hindi na ginagamit. Itinago niya po yon sa ilalim ng unan ko. Sa harap ng lahat, binuksan niya ang aparador ko, hinalughog ang gamit ko, at natagpuan ng mga alahas. Ang eksena ay malinaw na naglaro. Sa isipan ni Michael, isang sirko ng kahihiyan na idinirek mismo ng kanyang ina. Si Ma'am Christine po nagsisigaw. Magnanakaw daw ako. Ahas. Si Sir Carlo tahimik lang, hindi makatingin sa akin. At ang pinakamasakit po, huminga ng malalim si Liza, inihahanda ang sarili. Sumigaw po si Doña Victoria. Ang sabi niya sa lahat kaya daw ako nagnakaw ay dahil buntis ako. Kay Sir Carlo, na inakit ko raw ang asawa ng kapatid niyo. Natigilan si Michael. Bakit si Carlo, anong kinalaman niya? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Liza. Kasi po hindi nila pwedeng sabihin ang totoo. Hindi nila pwedeng sabihin na ang ama ay si Don Ricardo, ang kagalang-galang na De Villa. Mas madaling isisi sa isang manugang na may problema na sa negosyo. Sigurado po ako, binayaran siya ng nanay niyo para akuin ang kasalanan, para manahimik. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit na sa isip ni Michael. Ang pananahimik ni Carlo, ang galit ni Christine, lahat ay isang palabas. Dinala po ako sa presinto, pero hindi rin ako ikinulong dahil wala namang matibay na ebidensya. Pero kinuha po ni Doña Victoria ang lahat ng gamit ko, ang wallet ko, ang ID, ang SSS. Ebidensya raw. Pinalayas niya ako na walang-wala. At bago po ako tuluyang makalabas ng gate. Pagtatapos ni Liza ang boses, ay naging isang halos hindi marinig na bulong-puno ng takot na kahit 6 na taon ay hindi nabura. Hinawakan niya ako sa braso. Idinikit niya ang mukha niya sa akin at bumulong. Napatigil si Liza, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, muling naririnig ang bawat salita. Kung makita ko ulit ang pagmumukha mo o marinig ko lang na binanggit mo ang pangalan ng pamilya namin, papatayin kita at kukunin ko ang bastardo mo. Naiintindihan mo? Ang huling mga salita ay nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan sa loob ng condominium unit. Ang tanging maririnig ay ang masayang tunog ng laruang kotse ni Leo sa sahig. Naniwala po ako sa kanya. Sabi ni Liza, ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Nakita ko po sa mga mata niya. Hindi po siya nagbibiro. Hindi na makapagsalita si Michael. Ang galit sa kanyang puso ay napakainit, napakatindi. Hindi lang pala niya itinapon si Liza, inilibing niya ito ng buhay. Kaya po ako tumakas, pagpapatuloy ni Liza. Nagpalipat-lipat sa mga shelter na malimos. Nang isilang ko si Leo, wala po akong kahit anong dokumento. Walang birth certificate, walang pag-asa. Hanggang sa napadpad po ako
Sa lugar na alam kong hinding-hindi ako hahanapin ng mga taong tulad ninyo. Sa basurahan, doon po kami nagtayo ng barong-barong. Doon po lumaki si Leo. Doon po kami naghintay na mamatay. Tumayo si Michael, hindi na makaupo. Naglakad siya papunta sa bintana. Tinitingnan ang mga nagkikislapang ilaw ng syudad sa ibaba. Ang bawat gusali, bawat ilaw ay tila isang pangungutya sa kadilimang pinagdaanan ni Liza. Humarap siyang muli kay Liza, ang kanyang muka ay isang maskara ng bakal na determinasyon. Hindi na ngayon. Mariin niyang sabi, tapos na ang pagtatago. Tapos na ang takot. Lumuhod siya. Sa harap ni Liza, tinitigan ito sa mata para makita nito ang katapatan sa kanyang mga salita. Liza, nakikinig ka ba sa akin? Gagawin ko ang lahat para pagbayaran ng nanay ko ang ginawa niya sa inyo. Bawat kasinungalingan, bawat pagbabanta, bawat araw na nagdusa kayo sa impyernong yon, ibabalik ko sa kanya ang lahat. Pangako ko yan. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang nakita ni Michael sa mga mata ni Liza, kundi isang maliit nanginginig na kislap ng pag-asa. Natagpuan ni Michael ang kanyang ate si Christine sa lugar kung saan ito madalas magtago mula sa sarili nitong mundo, isang dimly lit high-end cocktail bar sa The Fort. Nakaupo itong mag-isa sa isang sulok na papalibutan ng usok ng sigarilyo at halos walang lamang baso ng whiskey. Ang kanyang mamahaling damit at perpektong ayos ay isang manipis na balatkayo para sa gulo sa kanyang mga mata. Well, look what the cat dragged in. Sabi ni Christine nang hindi tumitingin ang boses, ay may bahid ng alak at sarkasmo. My dear brother, the golden boy. Anong milagro at napadpad ka sa lungga ng mga makasalanan? Umupo si Michael sa tapat niya. I need to talk to you, Christine. Talk. Tumawa siya ng mapait. We don't talk, Michael. We attend family dinners and pretend we like each other. That's what we do. Itinaas niya ang kanyang kamay para tawagin ang waiter. Another round. Hindi ako naparito para makipag-inuman. Seryosong sabi ni Michael, hinarang ang waiter gamit ang isang senyas ng kamay. Naparito ako para sa katotohanan. Tumingin sa wakas si Christine, sa kanya ang mga mata ay naniningkit. Katotohanan. Huwag mo akong simulan, Michael. Baka hindi mo magustuhan ang maririnig mo. Si Liza, diretsong sabi ni Michael. I found her. She's alive. Ang ngiti sa mukha ni Christine ay naglaho. Inilapag niya ang kanyang baso nang may kaunting kalabog. At ano ngayon? Magpapadala ka ba ng bulaklak sa ospital para sa magnanakaw na sumira sa pamilya natin? Hindi siya magnanakaw at hindi niya sinira ang pamilya natin. Giit ni Michael, ang pamilya natin matagal nang sira. Siya lang ang naging biktima. Muling tumawa si Christine, mas malakas ngayon, mas desperado. Biktima, Michael, biktima. Inakit niya ang asawa ko. Nilandi niya si Carlo sa ilalim mismo ng pamamahay natin. Buntis siya sa anak ng asawa ko. Ang bawat salita ay parang isang bala na ipinapaputok niya, ngunit halata na ang target ay hindi si Michael, kundi ang sarili niya. Huwag ka nang magsinungaling, Christine. Mahinahon, ngunit mariing sabi ni Michael. Inilabas niya ang kanyang telepono at ipinatong sa mesa. Pinakalkal ko ang mga phone records ni Mommy mula 6 na taon na ang nakalipas. Isang araw, matapos mapaalis si Liza, may 3 tawag siya kay Carlo. Ang una 1 minuto lang, ang pangalawa 30 minuto, at ang pangatlo ay isang wire transfer ng 5 milyong piso mula sa isa sa mga foundation ni Mommy papunta sa bangko ni Carlo. Nanigas si Christine. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Napatitig siya sa telepono na para bang ito ay isang ahas na handang tumuklaw. Binayaran ni Mommy si Carlo para manahimik, para akuin ang kasalanan ni Daddy. Patuloy ni Michael, ang boses ay walang awa. At ikaw alam mo ang lahat mula pa sa simula. At hinayaan mong yurakan ang isang inosenteng babae para lang pagtakpan ang halimaw na ama natin.
Tumigil ka! Bulong ni Christine, ang mga kamay ay nanginginig. Bakit, Christine? Bakit ka pumayag? Dahil ba takot ka kay Mommy? O dahil mas madaling magkunwari na si Carlo ang may kasalanan kaysa harapin ang katotohanan na ang sarili nating ama? Ang sarili nating ama ay isang rapist. Doon na sumabog si Christine, hindi sa sigaw, kundi sa isang marahas na kilos. Dinampot niya ang baso ng whiskey at ibinato ito sa pader sa likod ni Michael. Ang tunog ng nabasag na salamin ay pumunit sa tahimik na kapaligiran ng bar, nagpatigil sa musika at sa usapan ng mga tao. Tumigil ka na. Sigaw niya, ang boses ay basag at puno ng sakit. Tumayo siya, nanginginig mula ulo hanggang paa. Ano bang alam mo, Michael? Ano bang alam mo sa pagiging biktima? Wala. Dahil ikaw ang paborito, ikaw ang tagapagmangan, ikaw ang laging protektado. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata, dala ang 6 na taon ng pinipigilang galit at pagdurusa. Oo, nagsinungaling ako. Umamin siya, ang bawat salita ay isang saksak sa kanyang sarili. Nagsinungaling ako dahil iyon ang gusto ni Mommy. Dahil sinabi niya na kung hindi ako mananahimik, sisirain niya. Hindi lang ako, kundi pati na rin ang kinabukasan mo. Lagi kanyang ginagamit laban sa akin. Hinampas niya ang mesa. Gusto mong malaman ang katotohanan? Oo, halimaw si Daddy. Pero si Mommy ang demonyo. Siya ang naglilinis ng lahat ng kalat. Siya ang nagtatapon ng mga basura. Napatitig siya kay Michael, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang nakakatakot na apoy ng pag-amin. Ginawa niya rin sa akin yon, Michael. Ang mga salitang iyon ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng bar. Napahinto si Michael sa paghinga. Noong 18 ako. Patuloy ni Christine, ang boses ay naging isang nanginginig na bulong. Sa birthday party ko, lasing siya. Pumasok siya sa kwarto ko. Ang sabi niya, may regalo pa raw siya sa akin. Hindi na niya matuloy na pahagulgol na lang, siya tinatakpan ng kanyang bibig para pigilan ang mga hikbi. Ang buong mundo ni Michael ay gumuho sa pangalawang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Ang kanyang ama ay hindi lang nanakit ng mga katulong, pati ang sarili niyang anak. Sinubukan kong sabihin kay Mommy kinabukasan, sabi ni Christine sa pagitan ng mga hikbi. Alam mo ang ginawa niya, sinampal niya ako. Ang sabi niya, guni-guni ko lang daw yon. Nalasing lang ako. Pagkatapos dinala niya ako sa isang psychiatrist at pinainom ako ng mga gamot na nagpatulog sa akin ng 1 linggo para makalimot. Napatayo si Michael, ang pagnanais na basagin ang isang bagay, kahit ano, ay kumukulo sa loob niya. Ngunit ang nakikita niyang pagkasira sa harap niya ay sapat na. Hinila ni Christine ang kwelyo ng kanyang damit, desperado. Kaya noong nangyari yon kay Liza, nainggit ako sa kanya, Michael. Nainggit ako dahil nagkaroon siya ng lakas ng loob na isilang ang anak niya. Isang lakas ng loob na hindi ko kailanman nagkaroon. Naging duwag ako. Kaya sinunod ko na lang si Mommy dahil mas madaling maging duwag kaysa mabasag ulit. Napaluhod siya sa sahig, ang kanyang perpektong ayos ay tuluyan ng nasira habang paulit-ulit na ibinubulong ang mga salitang, duwag ako, duwag ako. Umupo si Michael sa sahig sa tabi niya, hindi para yakapin siya, kundi dahil ang sarili niyang mga binti ay hindi na siya kayang suportahan. Ang kapatid na babae na lagi niyang itinuturing na perpekto, na laging nakangiti sa mga family picture, ay matagal na palang basag sa loob. Ang kanilang pamilya ay hindi isang bahay na gawa sa salamin. Ito ay isang bahay na gawa sa mga basag na piraso, pinagdikit-dikit lang ng mga kasinungalingan at takot. At ngayon, ang lahat ng piraso ay nagsisimula ng gumuho. Ang katahimikan ni Michael ay isang bagay na hindi sanay si Victoria. Sa loob ng halos 1 linggo, hindi ito tumatawag, hindi nagpapakita sa mansyon, at ayon sa sekretarya nito, laging wala sa opisina. Para sa isang inang sanay na kontrolin ang bawat galaw ng kanyang mga anak,
Ang katahimikang ito ay mas nakakabahala kaysa sa isang hayagang paghihimagsik. Ito ay isang katahimikan na nangangamoy ng pagpaplano. Nakatayo si Victoria sa kanyang study, isang silid na napapalibutan ng mga aklat na hindi naman niya binabasa at mga antigo na nagsisilbing simbolo ng kanyang katayuan. Tinitingnan niya ang isang malaking oil painting ng kanyang yumaong asawa, si Ricardo. Ang lalaki sa larawan ay nakangiti puno ng karisma at kapangyarihan, isang perpektong imahe na siya mismo ang humubog at nagprotekta sa loob ng maraming taon. "You fool Ricardo," bulong niya sa larawan. "Kahit sa libingan mo nag-iiwan ka pa rin ng kalat." Kinuha niya ang kanyang telepono at idinayal ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang numero na nakatago sa ilalim ng ibang pangalan sa kanyang contacts. "Roman," sabi niya, nang may sumagot ang boses niya ay kasing lamig ng bakal. "It's me. I have a job for you. A cleanup job." Si Roman ay hindi isang ordinaryong tauhan. Siya ang fixer ni Victoria. Isang dating pulis na napatalsik sa serbisyo dahil sa korupsyon at ngayon ay nagtatrabaho na lang para sa mga taong kayang bayaran ang kanyang kakayahan at ang kanyang pananahimik. "Find the girl, the maid, Liza Santos at ang kanyang anak. Sabi ng anak ko na sa ospital sila. I want you to find which hospital. I want to know everything. Who's paying the bills? Who's visiting her? I want eyes on her 24/7. Understand?" "Understood, Doña Victoria." Sagot ng boses sa kabilang linya. "May special instructions po ba kapag nahanap na sila?" Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Victoria. "For now, just watch. I need to know what my son is planning. Kapag oras na para kumilos ako, ang magsasabi sa'yo. At Roman, be discreet. Walang dapat makaalam, lalo na ang anak ko." Sa sumunod na 2 araw, nagsimulang kumilos ang mga galamay ni Victoria. Si Roman at ang kanyang mga tao ay parang mga anino tahimik na nagmamanman. Sinuri nila ang mga record ng lahat ng pribadong ospital sa Metro Manila, naghahanap ng pangalang Liza Santos o ng isang Jane Doe na tumutugma sa deskripsyon. Samantala, sinubukan ni Victoria na ayusin ang pinsala. Sa isa pang larangan si Christine. Tinawagan niya ang kanyang anak ng ilang beses, ngunit laging sa voicemail ito napupunta. Sa huli pinuntahan niya ito sa kondominium nito. Naabutan niyang nakakulong si Christine sa kanyang madilim na silid. Amoy alak ang mga kurtina ay nakasara. "Get up, Christine!" Utos ni Victoria, binuksan ang mga kurtina at hinayaang pumasok ang masakit sa matang liwanag. "Look at yourself. You're a mess." "Leave me alone," ongol ni Christine mula sa ilalim ng kumot. "I will not leave you alone. Your brother has gone mad and I need you on my side." Sabi ni Victoria, hinila ang kumot. "He's digging up the past. He's trying to destroy this family. Our family." "Wala na tayong pamilya? Mommy!" Sagot ni Christine, umupo sa kama, ang buhok ay gulo-gulo. Ang mga mata ay namumugto. Isang malaking kasinungalingan lang ang lahat. Family is not about truth, Christine. It's about loyalty. It's about survival. "Mariing," sabi ni Victoria, "kung ano man ang sinabi sa'yo ng kapatid mo, kalimutan mo na. Kasinungalingan lahat yon. Gawa-gawa ng isang desperadong babae para makakuha ng pera." Tinitigan ni Christine ang kanyang ina at sa unang pagkakataon, wala nang takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng awa. "How do you do it, Ma? How do you lie so easily even to yourself?" Nanigas ang panga ni Victoria. "I am doing what is necessary. I am protecting the legacy of your father." "His legacy." Tumawa ng mapait si Christine. "Anong legacy? Ang pagiging isang halimaw? You didn't protect his legacy, Mommy. You enabled a monster." Sa sandaling iyon, alam na ni Victoria na nawala na sa kanya si Christine.
Ang kanyang anak na babae ang kanyang pinaka-epektibong sandata sa loob ng maraming taon ay wala na sa kanyang kontrol. Kinagabihan tumawag si Roman. Doon niya nahanap na namin, sabi nito. Hindi siya nakarehistro sa pangalan niya. Ginamit ng anak niyo ang isa sa mga corporate accounts niya para magbayad sa St. Luke's BGC pero naka-assign sa isang Jane Doe. Matalino, pero nakuha namin ang impormasyon mula sa isang nurse na may malaking utang sa kasino. Good, sagot ni Victoria. Where are they now? Inilabas na sila kahapon, pero hindi namin sila masundan. Mahigpit ang seguridad na kinuha ng anak niyo. Isang itim na van na may tinted windows, walang plaka, ex-military ang mga security. Natahimik si Victoria. Ang kanyang anak ay hindi lang nagagalit. Ito ay nag-iisip, nagpaplano, at mas mapanganib iyon. Keep looking, utos niya. Hanapin niyo ang van na yon. Doblehin mo ang bayad sa mga tao mo. I want them found. Ibinaba niya ang telepono. Naglakad siya papunta sa bintana ng kanyang study, tinitingnan ang kadiliman ng gabi. Ang kanyang perpektong mundo ay nagsisimula nang magkaroon ng mga bitak. Ang kanyang mga anak, ang kanyang mga pinakamahalagang piyesa sa chessboard ay kumikilos laban sa kanya. Kinuha niyang muli ang kanyang telepono. This time, idinayal niya ang numero ni Michael. Nang sumagot ito, ang boses niya ay nagbago. Ang lamig ay napalitan ng isang huwad na init at pag-aalala ng isang ina. Michael, anak, sabi niya, ang boses ay malambing at may bahid ng kalungkutan. Hindi ka na tumatawag, hindi ka na umuuwi. Nag-aalala ako sa'yo. I'm busy, ma. Sagot ni Michael sa kabilang linya, ang boses ay walang emosyon. Please umuwi ka na. Miss na kita. Mag-usap tayo ka. Pagmamakaawa ni Victoria. Kalimutan na natin ang lahat. We're a family. We can fix this. Just come home. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Alam ni Victoria na nakikinig si Michael, pinoproseso ang kanyang mga salita. Ang kanyang paanyaya ay hindi isang pagsuko. Ito ay isang bitag. Isang paanyaya pabalik sa kanyang teritoryo, kung saan siya ang may kontrol, kung saan siya ang reyna. I'll think about it. Sagot ni Michael at pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Ngunit alam ni Victoria na hindi ito mag-iisip. Alam niyang naintindihan ng anak niya ang tunay na kahulugan ng kanyang tawag. Hindi ito isang imbitasyon para sa kapayapaan. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. At sa digmaang ito, gagawin ni Victoria ang lahat-lahat para manalo. Kahit pa ang kalaban niya ay ang sarili niyang dugo. Ang sobre ay manipis lang, ngunit ang bigat nito ay parang isang block ng semento sa kamay ni Michael. Nakaupo siya sa kanyang pansamantalang opisina, isang bakanting unit sa parehong kondominium kung nasaan sina Liza na ginawa niyang war room. Sa mesa sa harap niya ay nakakalat ang mga dokumento, mga litrato, at isang flowchart na nagpapakita ng koneksyon ng bawat taong sangkot sa kasinungalingan. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob, isang opisyal na dokumento mula sa isang pribadong DNA testing facility. Ang mga salita ay teknikal at malamig, ngunit ang kahulugan nito ay sumisigaw. Probability of paternity, 99.999%. Ricardo de Villa. Leo Santos, confirmed. Napapikit si Michael. Hindi ito sorpresa, ngunit ang pagkakaroon ng pisikal na katibayan ay nagbigay ng bigat at pinalidad sa lahat. Ito ang kanilang pinakamalakas na sandata. Ang katotohanang hindi kayang itanggi o baliin. Itinabi niya ang resulta ng DNA at kinuha ang isa pang folder na iniwan ni Patrick kanina. Sa loob nito ay ang mga medical records ni Christine mula sa Wellness Haven Psychiatric Clinic, isang eksklusibong pasilidad na pag-aari ng isa sa mga kasosyo sa negosyo ni Victoria. Ang diagnosis, acute psychotic break with delusional fantasies, ang treatment, intensive electroconvulsive therapy, and high-dosage antipsychotic medication. Ang mga salita ay clinical, ngunit ang kwento sa likod nito ay barbariko. Ikinulong ng kanyang ina ang kanyang ate.
at sinira ang isipan nito para lang pagtakpan ang isang krimen. Halimaw, bulong ni Michael sa sarili, ngunit hindi na niya tinutukoy ang kanyang ama. Determinado kinuha niya ang kanyang telepono. Oras na para kausapin ang isa pang multo mula sa nakaraan. Si Carlo, ang dating asawa ni Christine, ay natagpuan ni Patrick na nakatira sa isang maliit na apartment sa Quezon City, malayo sa karangyaan na dati niyang tinatamasa. Ang kanyang negosyo ay tuluyan nang bumagsak ilang taon matapos ang diborsyo at ngayon ay nabubuhay na lang siya sa kung anumang natitira sa 5 milyong pisong ibinayad sa kanya ni Victoria. Nang pagbuksan ni Carlo ng pinto, si Michael, ang una niyang reaksyon ay takot. "Anong ginagawa mo dito?" "Mag-usap tayo, Carlo," sabi ni Michael, pumasok sa loob ng walang paanyaya. Ang apartment ay amoy alak at kabiguan. "Wala tayong dapat pag-usapan." "Meron," sabi ni Michael, umupo sa isang lumang sofa. 5 milyon. Yan ang halaga ng pananahimik mo, ang halaga ng pagsira sa buhay ng isang inosenteng babae. "Sulit ba?" Napailing si Carlo, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Madaling magsalita para sa iyo, Michael. Hindi ikaw ang nalulunod sa utang. Hindi ikaw ang tinakot ng biyenan mong demonyo na kung hindi ka susunod, sisiguraduhin niyang hindi ka na makakabangon habang buhay. So you chose money and cowardice." Malamig na sabi ni Michael. "I chose to survive," sigaw ni Carlo. "Katulad ng ginagawa ng lahat sa pamilya niyo, survival of the fittest. Yan ang turo ng nanay mo, di ba?" Hindi kumibo si Michael. Hinayaan niyang ilabas ni Carlo ang lahat ng kanyang galit. "Alam mo ba kung anong pakiramdam na maging asawa ng anak niya?" Patuloy ni Carlo. "Para kang alagang aso. Kapag mabait ka, may treat. Kapag suwail ka, may palo. Iyon ang buhay ko sa loob ng 10 taon. Kaya oo, kinuha ko ang pera. Kinuha ko ang pagkakataong makalaya sa pamilya niyo. Pero hindi ka malaya, Carlo," sabi ni Michael. Ang boses ay bumaba. "Nakatali ka pa rin sa kasinungalingang yon. Bawat araw dinadala mo yon. Ang pagsira sa buhay ni Liza at ang pagtalikod sa asawa mo noong panahong pinakakailangan kanya." Natigilan si Carlo. Ang mga salita ni Michael ay tumama sa isang sensitibong bahagi. "May pagkakataon kang itama ang lahat," alok ni Michael. "I'm going to take my mother down, and I need your testimony." Tumawa si Carlo. "At anong mapapala ko? Kakasuhan din ako. Accessory to the crime." "Immunity," sagot ni Michael. "My lawyers will arrange it. Testify against Victoria and you walk away clean. I'll even add another 5 million to your bank account. A relocation fee." Tinitigan ni Carlo si Michael, sinusubukan basahin kung nagsisinungaling ito. Ngunit ang nakita niya lang ay isang malamig na determinasyon. "Bakit mo to ginagawa, Michael?" tanong ni Carlo. "Para sa katulong na yon. Ginagawa ko to para sa lahat ng sinira niya," sagot ni Michael. "Para kay Liza, para sa anak niya, para kay Christine, at para sa sarili ko." Matagal na natahimik si Carlo, nag-iisip. Pera, kalayaan, at isang maliit na piraso ng pagtubos. "Okay," sabi niya sa wakas. "I'm in." Kinagabihan, ipinatawag ni Michael sina Liza at Christine sa kanyang war room. Ito ang unang pagkakataon na muling magkikita ang dalawang babae matapos ang 6 na taon. Ang tensyon ay halos mahahawakan. Si Liza ay nakayuko, hindi makatingin kay Christine. Si Christine naman ay nakatayo sa isang sulok yakap ang sarili na para bang natatakot na gumuho anumang oras. "Salamat sa pagpunta ninyo." Simula ni Michael, isinara niya ang pinto. "Alam kong mahirap ito para sa inyong dalawa." Tumingin siya kay Christine. "Ate." Dahan-dahang lumapit si Christine kay Liza. Nanginginig ang kanyang mga labi. "Liza." "Ako." Hindi niya mahanap ang mga tamang salita. Ang sorry ay tila napakaliit at walang kwenta.
Ngunit tumingala si Liza at sa kanyang mga mata, walang galit. Tanging isang malalim na kalungkutan. Alam ko po, ma'am. Mahinang sabi ni Liza. Sinabi po sa akin ni Sir Michael, alam ko na po ang nangyari sa inyo. Ang simpleng pag-amin na yon ay parang isang gripo na nagbukas sa lahat ng emosyon ni Christine. Napahagulgol siya. Patawarin mo ko, Liza. Naging duwag ako. Hinayaan kitang masaktan. Patawarin mo ko. Sa gulat ng lahat si Liza ang unang gumalaw. Lumapit siya kay Christine at marahang hinawakan ang braso nito. Dalawang babae parehong biktima ng iisang pamilya, ng iisang sistema ng kasamaan. Sa sandaling iyon, sila ay hindi na amo at katulong. Sila ay mga survivors. Pinunasan ni Michael ang isang luhang hindi niya namalayang pumatak. Hinayaan niya silang magdamayan sa loob ng ilang minuto bago siya muling nagsalita. May plano ako, sabi niya, at ang lahat ng atensyon ay nabaling sa kanya. Hindi natin siya pwedeng labanan sa korte ng tahimik. Gagamitin niya ang pera at koneksyon niya para ibaon ang kaso. Kailangan nating ilabas ang lahat sa isang lugar na hindi niya kontrolado. Sa isang lugar na puno ng media at ng mga matataas na tao. Sa isang lugar kung saan ang kahihiyan ay mas matalim pa kaysa sa rehas ng kulungan. Inilatag niya sa mesa ang isang invitation card na may magarbong disenyo. Ang grand launching ng Paraiso Verde. Sa loob ng 2 linggo, nandoon ang lahat ng bigating pangalan sa lipunan, nandoon ang lahat ng media, at nandoon si Mommy sa gitna ng entablado, naghihintay na purihin. Tumingin siya sa 2 babae. At doon natin siya sisirain. Tinitigan ni Liza ang imbitasyon, ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa takot at pananabik. 6 na taon siyang nagtago sa dilim. Ngayon, hinihiling sa kanya na tumayo sa gitna ng pinakamaliwanag na ilaw. Tumingin siya sa larawan ng kanyang anak na nakadikit sa pader ng war room. Si Leo, nakangiti, hawak ang bago niyang laruan. Huminga siya ng malalim. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit may bago ng kasama ito, determinasyon. Para kay Leo, bulong niya sa sarili bago tumingin kay Michael nang may bagong apoy sa kanyang mga mata. Gagawin ko. Ang pagbabalik ni Michael sa mansyon ng mga De Villa ay parang pagpasok ng isang espiya sa teritoryo ng kalaban. Ang bawat ngiti ay kinakalkula, ang bawat salita ay may dalang lason at panlilinlang. Pumasok siya sa malaking pinto, hindi bilang isang rebelding anak, kundi bilang isang alibughang tupa na nagsisisi. Naabutan niya si Victoria sa hardin, nag-aayos ng kanyang mga paboritong rosas. Ma! Tawag niya, ang boses ay puno ng isang huwad na pagod at pagsuko. Lumingon si Victoria, ang mukha ay nagpapakita ng maingat na sorpresa. Itinabi niya ang kanyang gunting at dahan-dahang lumapit. Michael, you came back. Pinag-isipan ko ang lahat, sabi ni Michael, iniiwasan ang kanyang tingin na para bang nahihiya. You were right. Mali ako. Nagpadala ako sa emosyon. Nagpadala ako sa mga kasinungalingan ng babaeng yon. Isang ngiti ng tagumpay ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Victoria. Hinawakan niya ang pisngi ng anak. Alam kong babalik ka sa katinoan. You're a De Villa after all. We protect our own. I'm sorry, Ma, sabi ni Michael. I'm sorry for everything. It's forgotten. Sabi ni Victoria, kahit na alam nilang pareho na hindi ito totoo. Ang mahalaga ay nandito ka na. Tulungan mo akong ihanda ang lahat para sa grand launching. It must be perfect. It will be a celebration of our family's legacy. Sa sumunod na 2 linggo, ginampanan ni Michael ang kanyang papel ng perpekto. Dumadalo siya sa mga meeting para sa event, nakikipag-usap sa mga supplier at nag-uulat kay Victoria gabi-gabi. Ang kanyang ina, na naniniwalang muli na niyang nakontrol ang anak, ay naging kampante. Ipinahinto niya ang pagmamanman ni Roman, naniniwalang ang krisis ay tapos na. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at pagtango ni Michael ay isang isipang abala.
sa paghahanda para sa digmaan. Sa gabi, kapag umuwi na siya sa kanyang war room, sa BGC ang tunay na trabaho ay nagsisimula. Nakikipagpulong siya sa kanyang mga abogado, pinaplansa ang mga legal na aspeto ng kanilang plano. Tiniyak nila na ang testimonya ni Carlo ay nakunan na sa video at notaryado para hindi na ito makaatras. Inihanda nila ang mga kasong isasampa laban kay Victoria mula sa kidnapping, serious illegal detention hanggang sa attempted infanticide. Lahat ay nakahanda, naghihintay na lang ng tamang oras. Nakikipag-ugnayan siya kay Patrick na ngayon ay abala sa paghahanap ng iba pang posibleng biktima ni Ricardo, mga dating katulong na bigla na lang nawala o umalis ng walang dahilan. At higit sa lahat, tinututukan niya ang paghahanda ng kanyang pinakamahalagang mga testigo, sina Liza at Christine. Si Christine ay nagsimula nang mag-therapy sa isang espesyalistang pinili ni Michael, isang taong hindi konektado sa kanilang pamilya. Sa bawat sesyon, unti-unti niyang binubuksan ang kahon ng mga alaala na matagal na niyang ikinadena. Ang proseso ay masakit. Ngunit sa bawat luhang pumapatak, isang bahagi ng bigat sa kanyang dibdib ang nababawasan. Si Liza naman ay sumasailalim sa ibang uri ng paghahanda. Sa tulong ng isang public speaking coach na kaibigan ni Michael, sinasanay niya ang sarili na magsalita sa harap ng salamin. Ako po si Liza Santos. Paulit-ulit niyang sinasabi. Sa kanyang refleksyon, ang boses ay nanginginig sa simula. 6 na taon po akong nanirahan sa basurahan. 6 na taon po akong nagtago. Ito po ang aking kwento. Sa bawat pag-uulit ang kanyang boses ay nagiging mas matatag. Ang kanyang mga mata ay nagkakaroon ng mas matibay na determinasyon. Ang babaeng halos mamatay sa takot sa ospital ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng isang babaeng handang bawiin ang kanyang tinig. Isang gabi, 2 araw, bago ang event, naabutan ni Michael si Liza sa sala ng safe house. Si Leo ay mahimbing nang natutulog sa kwarto. Si Liza naman ay nakaupo sa sahig sa harap ng isang malaking papel kung saan isinulat niya ang kanyang buong talumpati. Hindi ko yata kaya, Sir Michael. Pag-amin niya ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Paano kung makita ko siya? Paano kung magsalita siya? Baka bumalik lahat ng takot. Baka hindi ako makapagsalita. Umupo si Michael sa sahig sa tabi niya. Liza, tingnan mo ako. Tumingin si Liza, ang mga mata ay puno ng pangamba. 6 na taon na buhay ka sa impyerno. Araw-araw nilabanan mo ang gutom, ang sakit at ang kawalan ng pag-asa para lang mabuhay ang anak mo. Wala nang mas hihirap pa doon. Ang pagsasalita sa entablado. Kumpara sa pinagdaanan mo, isa na lang itong huling hakbang sa paglalakad palabas ng madilim na kuweba. Huminga ng malalim si Liza, pinoproseso ang kanyang mga salita. Hindi mo kailangang maging perpekto, patuloy ni Michael. Kailangan mo lang maging totoo at hindi ka mag-iisa. Nandoon ako. Nandoon si Christine. Ang katotohanan ang magiging kalasag mo. Tumango si Liza, hindi pa rin kumbinsido. Pagkatapos ay isang tanong ang lumabas sa kanyang bibig. Isang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Sir Michael, bakit niyo po ginagawa ang lahat ng ito? Ina niyo po siya. Natigilan si Michael. Tumingin siya sa malayo sa mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana. Dahil sa loob ng 38 taon na buhay ako sa isang kasinungalingan, pinrotektahan ko ang isang pangalan na hindi naman pala dapat protektahan. Ang pagtulong sa'yo. Ito ang tanging paraan para itama ang lahat ng pagkakamali ng pamilya ko. Para itama ang sarili kong pagkakamali sa pagiging bulag. Tumingin siyang muli kay Liza. This is not just for you, Liza. This is for my own redemption. Sa gabing iyon, bago matulog, pumasok si Liza sa kwarto ng kanyang anak. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ni Leo. Habang natutulog ito, ang dibdib ay marahang tumataas at bumababa.
Hinaplos niya ang buhok nito. Kinuha niya ang isang piraso ng papel at nagsimulang magsulat. Isang liham para kay Leo kung sakaling may mangyaring masama sa kanya sa gabing iyon. Anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay hindi na nagtagumpay ang inay. Pero huwag kang iiyak dahil ginawa ko ang lahat ng ito para sa'yo, para magkaroon ka ng kinabukasan na walang takot at walang kahihiyan. Ngunit sa kalagitnaan ng pagsusulat, tumigil siya. Ginusot niya ang papel at itinapon sa basurahan. Hindi. Hindi siya magsusulat ng isang paalam. Sa halip kinuha niya ang kanyang talumpati at muling humarap sa salamin. Ako po si Liza Santos, sabi niya, at sa pagkakataong ito ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag. Ito ay malakas. Ito ay handa. Ang katahimikan ay malapit nang matapos. Ang bagyo ay paparating na. Ang grand ballroom ng Shangri-La at the fort ay nagliliwanag. Ang mga chandelier na kristal ay kumikislap na parang mga bituin sa isang artipisyal na kalangitan. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango, masasarap na pagkain at ang mahinang bulungan ng kapangyarihan. Daan-daang mga panauhin mga bilyonaryo, senador celebrity at mga media personality ang naroroon, lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit. Sa gitna ng lahat si Doña Victoria de Villa ay parang isang araw na pinapalibutan ng mga planeta. Nakasuot siya ng isang nagniningning na pulang gown na idinisenyo ni Michael Cinco. Ang kanyang leeg ay pinalamutian ng isang kwintas na diamante. Bawat ngiti niya ay perpekto, bawat kilos ay puno ng kumpiyansa. Ito ang kanyang gabi. Ang gabi ng pagpapakita sa buong mundo ng tagumpay ng Paraiso Verde, ang korona ng imperyo ng mga de Villa. Nakatayo sa isang sulok pinapanood ni Michael ang lahat. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis na tila gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Sa tabi niya si Christine ay namumutla, ang mga kamay ay kasing lamig ng yelo. Sa isang suite sa itaas, naghihintay si Liza, ang kanyang simpleng asul na damit ay isang malaking kaibahan sa karangyaan sa ibaba. Ready? Tanong ni Michael sa kapatid. Huminga ng malalim si Christine. No, but let's do it anyway. 8:00 ng gabi. Ang mga ilaw ay humina. Isang spotlight ang tumutok sa entablado. Ang host ng gabi ay lumabas at matapos ang isang maningning na pagpapakilala, ay tinawag ang CEO ng De Villa Corporation. Ladies and gentlemen, let us all give a warm round of applause for the man of the hour, Mr. Michael de Villa. Umakyat si Michael sa entablado sa gitna ng masigabong palakpakan. Lumapit siya sa podium. Ang mga mata ay naghahanap sa karamihan hanggang sa makita niya ang kanyang ina sa unahang mesa, nakangiti sa kanya ng may pagmamalaki. Ang nangiting iyon ay hindi magtatagal. Good evening everyone. Thank you for being here tonight. Simula niya, ang boses ay kalmado at matatag. We are here to celebrate Paraiso Verde, a project that we believe represents the core values of the De Villa family legacy, integrity, and truth. Tumango si Victoria Aprobado. But before we talk about the future, patuloy ni Michael, we must first confront the past. The past that this family has tried so hard to bury. A past built on hidden crimes, silenced victims, and protected lies. Ang ngiti ni Victoria ay naglaho. Ang bulungan sa ballroom ay biglang humina. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok kay Michael. Nagbigay siya ng senya sa technical booth. Ang dalawang malalaking LED screen sa magkabilang gilid ng entablado ay biglang umilaw. Hindi mga larawan ng Paraiso Verde ang lumabas, kundi isang larawan na magpapatigil sa paghinga ng lahat. Si Liza Santos, butot balat na kahandusay sa gitna ng basurahan, habang si Leo ay umiiyak sa kanyang tabi. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga manonood. This is Liza Santos, sabi ni Michael, ang boses ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan.
She worked for my family for 10 years. She was humiliated daily by my mother, and at the age of 20, she was raped by my father, Ricardo de Villa. Isang pagsabog ng mga bulungan at pag-uusap. Ang mga kamera ng media ay nagsimulang mag-flash. Sinubukang tumayo ni Victoria ngunit isang security guard na nakaposte malapit sa kanya, isa sa mga tauhan ni Michael, ay marahang umiling isang tahimik na babala. Sinungaling! Sigaw ni Victoria, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. That woman is a fraud. Hindi siya pinansin ni Michael. Ang mga screen ay nagpalit, ipinapakita ang mga pekeng dokumento ng pagnanakaw, ang pekeng pirma ni Liza na inihambing sa kanyang tunay na pirma. When Liza got pregnant, my mother tried to force her to have an abortion. When she refused, my mother framed her for theft, had her thrown out with nothing, and threatened to kill her and her unborn child if she ever came back. Ang mga screen ay muling nagpalit, ipinapakita ang sunod-sunod na mga larawan ni Liza sa basurahan, ang kanyang mga sugat, ang kanyang payat na katawan, ang desperasyon sa kanyang mga mata. Ilang babae sa audience ang napahawak sa kanilang bibig. Ang ilan ay nagsimulang umiyak. She lived in a dump site for 6 years with her son. Sabi ni Michael tumigil para hayaang tumagos ang bigat ng kanyang mga salita. My brother. Kung kanina ay bulungan, ngayon ay hayagang sigawan ng gulat. Yes, my brother. David Leo Santos is the son of Ricardo de Villa, and I have the DNA test to prove it. Ang resulta ng DNA na may 99.99% compatibility ay lumitaw sa screen malaki at hindi maikakaila. This is a setup. He forged everything. Sigaw ni Victoria, sinusubukang bawiin ang control. That whore seduced my husband. She did not seduce anyone. Dumagundong ang boses ni Michael, puno ng galit na matagal na niyang kinimkim. She was 20. He was 62. She was a maid. He was her master. There is no such thing as consent in that situation. Isang alon ng palakpakan ang nagsimula mula sa isang bahagi ng audience, pinangunahan ng mga kababaihan. And it wasn't just Liza. Patuloy ni Michael, ang tingin ay direktang nakatutok sa nanlilisik na mga mata ng kanyang ina. My mother silenced at least 10 other women over the past 15 years, all to protect a monster. Isang listahan ng mga pangalan ang lumabas sa screen, kasama ang mga resibo mula sa isang illegal na abortion clinic. Lahat ay binayaran gamit ang isang foundation na pinapatakbo ni Victoria. And now, sabi ni Michael, I would like to call on stage someone very special. My sister Christine de Villa. Lahat ng ulo ay lumingon. Si Christine, nanginginig ngunit determinado, ay tumayo mula sa kanyang upuan at umakyat sa entablado. Kinuha niya ang mikropono mula kay Michael. My name is Christine de Villa. Simula niya, ang boses ay nanginginig. And when I was 18 years old, I was also raped by my own father. Isang katahimikang mas malakas pa sa anumang sigaw ang bumalot sa ballroom. Nakakabingi. Nakakawasak. When I tried to report it to the police, my mother found out. She had me forcibly committed to a psychiatric clinic for 3 months. Patuloy ni Christine, ang mga luha ay dumadaloy na sa kanyang mga pisngi, ngunit ang kanyang boses ay nagiging mas malakas. For years I protected her. I smiled for the cameras, but tonight I stopped lying. My father was a rapist, and my mother was his enabler. Ang palakpakan ay sumabog, isang malakas na pagbuhos ng suporta. You're insane, both of you. Sigaw ni Victoria, nawawala na sa sarili. I will sue you. I will destroy you. Hindi na po ninyo magagawa yan. Isang bagong boses ang narinig, kalmado ngunit matatag. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa pasukan ng ballroom. Doon naglalakad si Liza. Dahan-dahan, may dignidad. Ang kanyang simpleng asul na damit ay parang isang tahimik na ilog sa gitna ng isang nagngangalit na apoy. Umakyat siya sa entablado at tumayo sa pagitan ni Michael at Christine. Namilog ang mga mata ni Victoria. Ikaw,
Kinuha ni Liza ang mikropono. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang boses ay malinaw. Tinitigan niya si Victoria hindi na bilang isang takot na katulong, kundi bilang isang kapantay. Ako po si Liza Santos. Ako po ang babae sa mga litrato. Ang babaeng sinubukan ninyong sirain. 6 na taon po akong nagtago sa takot. Pero ngayong gabi, tapos na ang pagtatago. Isang video ang biglang umere sa screen. Si Carlo nakaupo sa isang upuan, direktang nakatingin sa camera. My name is Carlo, and I accepted 5 million pesos from Victoria de Villa to lie, to say that Liza seduced me to protect my father-in-law. Habang nagsasalita si Carlo sa screen, si Liza naman ay patuloy na nakatitig kay Victoria. 6 na taon ninyong kinuha ang buhay ko. Ngayong gabi, babawiin ko ito. That's enough. Sigaw ni Victoria susugurin na sana ang entablado, ngunit sa sandaling iyon, ang mga pinto sa likod ng ballroom ay bumukas. Pumasok ang isang grupo ng mga unipormadong pulis, hindi mga ordinaryong pulis, kundi mga ahente ng NBI, pinangungunahan ng isang seryosong opisyal. Naglakad sila sa gitna ng naguguluhang mga tao, diretso papunta sa mesa ni Victoria. Victoria de Villa, sabi ng opisyal, ang boses ay malakas at may autoridad. You are under arrest for multiple counts of kidnapping, serious illegal detention, falsification of public documents, and obstruction of justice. You can't do this to me. Do you know who I am? Nagwawalang sigaw ni Victoria habang pinupusasan ng mga ahente ang kanyang mga kamay. Yes, sagot ng opisyal. We do. Habang kinaladkad si Victoria palabas, sumisigaw, nagmumura at nanlalaban ang buong ballroom, ay sumabog sa isang nakakabinging palakpakan. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil kinukunan ang pagbagsak ng isang reyna. Sa entablado, napaluhod si Liza na pahagulgol sa wakas. Ang bigat ng 6 na taon ay bumuhos mula sa kanya. Niyakap siya ni Michael. It's over, Liza. It's finally over. Sumali si Christine sa yakap. 3 taong sinira ng iisang pamilya. 3 taong muling bumabangon mula sa mga abo, magkakasama sa wakas, ay malaya. Ang pagbagsak ng imperyo ng mga de Villa ay hindi isang tahimik na pagguho. Ito ay isang marahas na pagsabog na yumanig sa buong bansa. Sa loob ng ilang araw, ang kwento ni Liza, Christine at Victoria ay nasa lahat ng headline. Ang reyna ng Forbes Park nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo. Ang anghel sa basurahan, kwento ng pag-asa at pagtitiis. Magkapatid na de Villa ibinunyag ang madilim na lihim ng sariling pamilya. Ang social media ay sumabog. Ang hashtag na Justice for Liza ay naging numero 1 trending topic sa loob ng isang linggo. Ang kwento ay nagbukas ng isang pambansang diskusyon tungkol sa pang-aabuso sa agwat ng mayaman at mahirap at sa kultura ng pananahimik. Si Victoria de Villa sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay natalo. Tinanggihan ang kanyang piyansa. Ang kanyang mga koneksyon ay biglang naglaho, takot na madamay sa iskandalo. Ang kanyang mga abogado ay nahirapang ipagtanggol ang isang kasong ang ebidensya ay inilatag na sa harap ng buong mundo. 1 taon ang lumipas. Ang hatol ay ibinaba sa isang siksikang courtroom guilty, reclusion perpetua. Habambuhay na pagkabilanggo para kay Victoria de Villa, walang parole. Ang kanyang mga kasabwat, ang mga pulis, ang doktor mula sa ilegal na klinika, at si Roman ay nahatulan din ng mas mababang mga sentensya. Nasa korte si Liza ng araw na yon kasama si Michael at Christine. Nang ihampas ng hukom ang kanyang gavel, hindi siya nagsaya. Sa halip, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanya. Umiyak siya, hindi sa galak kundi sa wakas. Sa wakas, tapos na. Sa labas ng korte, pinalibutan sila ng mga mamamahayag. Liza, anong masasabi mo? Anong plano mong ngayon? Ngumiti si Liza sa gitna ng kanyang mga luha, isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Ngayon, sabi niya, ang boses
ay malinaw at matatag para marinig ng lahat, magsisimula na akong mabuhay. Ang Paraiso Verde ay hindi na itinayo. Sa halip ibinenta ni Michael ang lupa at ang lahat ng assets ng De Villa Corporation. Ginamit niya ang isang malaking bahagi ng pera para magtayo ng isang foundation. At ang unang proyekto nito, ang pagbili sa buong Paraiso dump site. Sa loob ng 2 taon, ang lugar na dating simbolo ng kamatayan at pagdurusa ay sumailalim sa isang milagrosong pagbabago. Ang bundok ng basura ay inalis, ang lupa ay nilinis at ginamot. At sa mismong lugar kung saan halos namatay si Liza, isang gusali ang itinayo. Hindi ito isang luxury resort. Ito ay isang santuaryo. Ang Lyra Sanctuary ay isang state-of-the-art na pasilidad para sa mga babae at batang biktima ng pang-aabuso. Nag-aalok ito ng libreng tirahan, legal at psychological counseling at mga livelihood training program. Sa araw ng inaugurasyon, si Liza na ngayon ay kumukuha ng kursong social work sa universidad ang siyang nagsalita sa harap ng daan-daang tao. 6 na taon akong nanirahan sa lupang ito. Sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon. Inakala ko na ako ay basura, na ako ay walang halaga. Ngunit itinuro sa akin ng aking anak at ng mga taong tumulong sa akin na walang sino man ang basura. Lahat tayo ay may halaga. Lahat tayo ay may karapatang mabuhay ng may dignidad. Sa audience, si Michael ay pumapalakpak, ang puso ay puno ng pagmamalaki. Sa tabi niya si Christine na ngayon ay aktibong namamahala sa isa sa mga programa ng foundation, ay nakangiti ang mga mata, ay may bagong kislap. Si Carlo, matapos tumestigo, ay naglaho na naghahanap ng sarili niyang bagong simula sa ibang bansa. Si Leo na ngayon ay isang malusog at masayahing 8 taong gulang, ay tumakbo paakyat sa entablado at niyakap ang kanyang ina. May hawak siyang isang drawing na ginawa niya sa eskwela. Isang hapon, ilang buwan matapos ang inaugurasyon, si Michael at Liza ay nakaupo sa isang bench sa bagong parke ng Lyra Sanctuary. Pinapanood si Leo na nakikipaglaro sa ibang mga bata. Hindi na niya naaalala. Mahinang sabi ni Liza, nakatingin sa kanyang anak. Ang basurahan, ang gutom, parang isang masamang panaginip na lang. Mas mabuti na yon, sagot ni Michael. Hindi niya kailangang dalhin ang bigat na yon. Nagkaroon ng isang komportableng katahimikan sa pagitan nila. Sa loob ng 3 taon, sila ay naging higit pa sa magkaibigan. Sila ay naging pamilya. Si Michael ang naging ama na hindi kailanman nagkaroon si Leo. Masaya ka ba, Liza? Tanong ni Michael, hindi tumitingin sa kanya, ngunit ang tanong ay puno ng kahulugan. Tumingin si Liza sa kalangitan na kulay kahel dahil sa papalubog na araw. Alam mo, sa loob ng maraming taon, ang tanging alam ko lang ay ang mabuhay para sa susunod na araw. Nakalimutan ko na kung ano ang pakiramdam ng maging masaya. Tumingin siya kay Michael, isang matamis at tapat na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Pero ngayon, oo, masaya ako. Hindi perpekto. May mga peklat pa rin, pero masaya. You deserve it, all of it, sabi ni Michael. We deserve it. Pagtatama ni Liza. Ikaw din, Michael. Deserve mo ring maging masaya. Sa sandaling iyon, tumakbo si Leo palapit sa kanila, pawisan at humihingal. Inay, Kuya Michael, tingnan niyo po. Ipinakita niya ang drawing na hawak niya. Isang simpleng bahay na may hardin. At sa harap nito, 3 stick figures na magkakahawak kamay. Isang babae, isang lalaki, at isang maliit na bata. Sa itaas nakasulat sa malalaking letra na may iba't ibang kulay, ang pamilya ko. Nagkatinginan si Michael at Liza. Ang kanilang mga mata ay nag-uusap sa isang wikang sila lang ang nakakaintindi. Isang wika ng pinagdaan ng sakit, ng ibinahaging tagumpay, at ng isang pag-ibig na dahan-dahang nabuo mula sa mga guho ng nakaraan. Ang ganda naman yan, champ, sabi ni Michael. Ang boses ay bahagyang nanginginig.
Pwede ko bang i-frame yan? Opo. Masayang sagot ni Leo bago tumakbo pabalik sa kanyang mga kalaro. Naiwan silang dalawa nakaupo nang magkatabi ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Hinawakan ni Michael ang kamay ni Liza. Hindi ito isang kilos ng pagnanasa, kundi isang kilos ng katiyakan, isang pangako. Ang pamilya De Villa ay maaaring gumuho, ngunit dito sa lugar na dating isang impyerno, isang bagong pamilya ang isinilang. Hindi sa dugo, kundi sa pagpili. Isang pamilyang itinayo sa pundasyon ng katotohanan, pagpapatawad, at isang pag-asang kasing liwanag ng papalubog na araw sa kanilang harapan, ang kanilang bagong simula.